Pilipinas na nga ang standard league sa basketball sa Asia at Robert Bolick iniwan ang multimilyong kontrata sa Japan at PBA Board of Governors nagkaroon ng meeting para sa PBA expansion. Ito ang ating pag-uusapan sa video natin ito, pero kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, baka pwede mo namang i-likes, i-share and subscribe. So marami nga ang nagulat dito sa biglaang pagdedesisyon ni Robert Bolick na bumalik na ng Pilipinas. Ano nga ba ang kadahilanan niya dito mga kois? So ayon dito mga kois sa balita nga ng Spin.ph, Fukushima Firebrands release Robert Bolick upon his request. So ibig sabihin dito mga kois, hindi siya tinanggal ng Fukushima Firebrands, kundi nag-request mismo itong si Robert Bolick na i-release siya ng kanyang ball club sa kanyang kadahilanan mga kois. Kung ano ba itong dahilan niya, ating alamin mga kois, ano ba ang naging dahilan ni Robert Bolick. So ayon dito sa balita pa rin mga kois ng Spin.ph, the former Norfolk star explained his decision to leave the Japan B-League Second Division Ball Club, saying his wife Cassandra is 10 weeks pregnant and the couple can't rest being away from each other during the pregnancy. So ito pala mga kois ang malalim na kadahilanan ni Robert Bolick bakit nakapag-decide siya ng gano'n na iwanan na nga niya ang kanyang Japan B-League team na Fukushima Firebrands, sapagkat dito pala mga kois ay ang kanyang kagustuhan na masib ang pregnancy ng kanyang asawa na si Cassandra. So matatandaan nga natin mga kois, itong si Cassandra ay kasama ni Robert Bolick papuntang Japan nung nakakuha na nga ito ng kontrata sa Fukushima Firebrands. Ito mga kois ay pinatunayan ng kanyang agent na si Marvin Espiritu ayon dyan sa balita ng One Sports patungkol nga dyan sa pagdadalang tao ni Cassandra, yung asawa ni Robert Bolick. Kaya itong si Robert Bolick ay nag-decide nga para pansamantalang iwanan ang Japan B-League at bumalik nga dito sa Pilipinas. So lahat ng mga tinamasa nilang karangyaan sa Japan mga kois ay iniwan nga ito ni Robert Bolick at ng kanyang asawang si Cassandra. So ayon nga sa balita mga kois, libre nga ang sasakyan ni Robert Bolick dito at saka lahat libre pa at ng pasagot ng Fukushima Firebrands, lahat niyan mga kois. So iniwanan lahat yon ni Robert Bolick, pati yung kanyang multimilyong kontrata dahil sa kagustuhan niyang masib ang pagbubundis ng kanyang asawa. So sa ngayon mga kois, balik Pilipinas itong si Robert Bolick at malamang magbabalik PBA itong si Robert Bolick at marami rin naman na magkaka-interest nito kunin itong si Robert Bolick at para sa serbisyo niya sa PBA. Para naman mga kois sa pangalawang balita natin, nagkaroon ng pagpupulong ang PBA Board of Governors na ginanap pa nga nila sa Paris, France. So ano ba ang kanilang mga tinalakay dito sa kanilang pagpupulong? Bakit napunta pa sila sa Paris, France? So gaano ito kahalaga? Ito nga mga kois sa balita nga ng Tiebreaker Times ni Matthew Lee, kung saan adding 2 more teams a priority for PBA. So isa ito sa mga napag-usapan nila mga kois sa naging meeting nga nila dyan sa Paris, France, ang pagkakaroon ng expansion team sa PBA. So now is the time for us to grow the PBA membership to 2 more teams. That's our plan. So yun nga mga kois ang sinasabi dyan sa balita na magkakaroon ng expansion team dito sa PBA. So ito pa mga kois ang napag-usapan nila. The PBA board decided on 2 things. One is to make it easier for the players to return to the league after their overseas campaign, and 2, we made it easy for the players to enter the draft. So maganda ito mga kois dahil kung papapagaanin nila ang mga requirements, mas mapaparami ang mga field foreigners na papasok sa PBA draft. At saka yung pagdadagdag mga kois ng team sa PBA ay malaking boost nga rin ito para sa PBA na magkakaroon ng magandang competition. So maganda ang magiging advantage dito mga kois. So the Philippines is a gold standard in leagues in the country, and now we are the best in Asia for the next 4 years. So dahil nga tayo ay nakakuha ng gold dito sa Asian Games mga kois, tayo na ang tinatawag na standard pagdating sa basketball dito sa Asia. So ngayon mga kois na magkakaroon nga ng
expansion teams ang PBA. Ang kagandahan dito, maraming mga Pinoy bowlers nga mga talentado ang magkakaroon ng tsansa na makapasok sa PBA. So according nga dito sa concurrent, TNT Governors, the PBA is now open to adding 2 or more teams that will join Ginebra, San Miguel, Blackwater, Converge, Magnolia, Meralco, Inlex, Northport, Phoenix, Super LPG, Rain or Shine, San Miguel, Terra Firma, and TNT. So ito nga mga kois, una dito mga kois ang matulugang SM Super Malls at gusto nga itong makakuha ng prangkisa sa PBA. So bakit naman hindi, di ba mga kois, para makapasok yung mga bagong Pinoy bowlers. At pangalawa dito itong Chokes to Go. So ang Chokes to Go naman mga kois ay halata na natin na very ito sila sa pagdating sa basketball dahil sa 3x3 nga sila ang sponsor dito. At ito pa mga kois ang Mega Sardines, gusto rin dito makapasok sa PBA at magkaroon nga ng prangkisa sa PBA. Sana nga lang mga kois hindi ito sila yung mga farm team para maganda ang labanan ng mga team sa PBA. Ang pang-apat mga kois itong Zamboanga Family Brand Sardines, parang mayroon na itong team sa MPBL mga kois. So ito ay gustong pumasok sa PBA. So maganda ito mga kois at magkakaroon nga ng maraming team, maraming trabaho para sa mga Filipino bowlers. At ang panglima mga kois itong Happy Fresh Fighters. So kung parang naalala ko dati mga kois, mayroon ng team ito sa PBA na Happy Toothpaste dati. So I'm not sure lang mga kois kung yun pa rin yung team na papasok itong sa Lambuyan Corporation. Dito nga mga kois ay looking forward itong si Commissioner Willie Marshall ng PBA na maging successful lahat ng kanilang mga napag-usapan at plano para sa PBA in the near future. So maraming salamat mga kois. Kung mayroon kayong mga komento at suggestion, iwan nyo lang dyan sa baba. God bless you all. Bye bye.